Hello mga may, this is Mommy RB and I'm back for another video regarding family visit visa for Saudi Arabia. At today, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga updated na requirements na kailangan ng VFS Tashir this 2026. Kaya samahan niyo ko. If you are interested on this kind of topic, subscribe to my channel dahil may kumpleto kong playlist kung paano nga ba mag-apply ng family visit visa for Saudi Arabia. Also, masingit ko lang, if you are looking for hotel, travels, anywhere around the globe, you can use Klook app and use Mommy RB Klook para makakuha ka ng up to 5% off. At syempre, kung naghahanap ka ng murang flights, domestic man yan or international, papunta man ng Saudi o kung saan man, you can use trip.com at nasa baba po ang aking affiliate link. Kung mas sanay ka naman na gamitin ang Agoda para sa inyong mga hotel at para sa mas marami pang selection ng hotel, you can use my affiliate link ng Agoda. So let's start. Pag-usapan na natin kung ano yung pinunta nyo dito dahil alam kong atat na kayong malaman kung ano ba yung updated information or updated document requirements ng Tashir para sa family visit visa. Konting recap lang mga Mino, nagpunta kami dati sa Saudi ng December 2024 at umuwi kami ng January 2025 at meron po kami multiple family visit visa at the time. And syempre, during that time, medyo mas marami pa yung requirements kumpara sa ngayon. At syempre, right now, binuksan ko po mismo itong document requirements dito sa BFS Tashir and nakita nga natin na meron ng kahit konting mga pagbabago dito. Konti lang mga Mi at hindi naman siya ganun kalaki but very important pa rin for us to take note of these changes. Kung napanood nyo na yung dati kong video regarding sa updated requirements for family visit visa, halos ganun lang din siya. Pero syempre, merong mga nabago. So, simulan natin dito sa original passport. Dapat ang validity niya is 6 months or at least 2 consecutive blank pages. The passport should not have any restriction or condition that prevents him or her from traveling. So yun mga miha, dapat yung passport nyo meron pa siyang enough pages or at least dapat valid pa siya within 6 months ng pag-a-apply nyo kasi mamaya ma-issuean kayo ng multiple visit tapos wala ng 6 months, 'di ba? Yung inyong passport sayang naman. Ito yung pinaka-importante nating i-take note, itong pangalawa. Ito ay dahil ito yung pinaka nabago. Okay, dati ang kailangan is 2x2 photo. Ngayon ang kailangan na is 4 centimeters by 6 centimeters na photo. Not older than 3 months in white background with frontal view. So, pakitake note nun, mga Mi, hindi na po 2x2. Ang kailangan na is 4x6 centimeter. Frontal view pa rin mga Mi, ibig sabihin dapat captured yung face natin. Huwag natin papa-edit, huwag tayong magpapalagay ng kung ano anik dyan na itatapal yung parang uniform or whatsoever para maging formal looking, if you know what I'm saying. So yun, kailangan kasi makita yung buong detalye ng ating pagmumuka, even yung mga kung may nunal man tayo, kailangan makita yon. Next, kailangan yung dala ay ang pre-approval or invitation letter issued by Saudi Ministry of Foreign Affairs and dapat mag-match yung name nyo at details ng passport nyo doon sa pre-approved visa na meron kayo. Take note, invitation letter is equivalent to pre-approved visa. Also, the pre-approved visa is also what you call the visa document na manggagaling po sa kung sino man na nandun sa Saudi na mag-i-sponsor ng family visit visa nyo. Also, take note that yung po ay hindi pa ibig sabihin na may visa na kayo, yun ay kailangan nyo i-process doon nga sa Tashir, sa BFS Tashir. So, the place should be Manila. Ayan ha, Manila po ang dapat nakalagay sa destination or coming place. Next, proof of relationship. Number 4 to ha, proof of relationship attested by the Ministry of Foreign Affairs of the host country. Example, kapag may asawa ka, asawa mo pupuntahan mo doon, kailangan mong i-apostille is yung marriage certificate nyo. Ngayon, kasama mo yung anak mo, meron siyang birth certificate, of course. Kailangan mo rin ipa-apostille yung kanyang birth certificate. So, ganon. Ang requirement mo as asawa, kailangan marriage
certificate, marriage. Then, sa anak mo ay birth certificate. Okay? Ipapa-apostille po. And yes, original copy po ang kailangan nyo ipa-apostille. And then just i-photocopy nyo na lang kung kailangan. And then, syempre, kailangan din ng pag foreign national ka, kailangan authenticated siya ng MOFA. Tapos, kung pinanganak naman yung bata sa Saudi, kailangan yung birth certificate niya is authenticated by the Saudi Ministry of Foreign Affairs. Kasi may mga ganong situation na yung bata ay pinanganak sa Saudi. Tapos, babalik na lang for a family visit visa. Next, kailangan syempre yung kopya ng sponsors ikama. In our case, ang dala ko ay ang ikama or yung kopya ng ikama ng asawa ko. And then, copy of valid ID, resident permit in the host country. Any ID, national ID, kung pinalad kayo magkaroon na ng national ID. Basta any ID apart from your passport, magpa-photocopy na lang kayo. Para naman po sa mga hindi talaga Pilipino pero dito magpa-process, tapos kailangan nyo mag-provide ng alien certificate registration. So, yun lang yung additional for those other people na hindi Filipino pero dito magpa-process. Now, for Filipino nationals having dual citizenship, kung dalawa naman po yung iyong citizenship or meron kayong foreign passport, kailangan nyo po mag-attach need to attach his or her Philippine passport. Kailangan nyo i-attach yung Philippine passport nyo. Eto, madalas sa akin to natatanong pag daw merong may problema dun sa ikama versus sa passport, like for example, isang letra yung nakalimutan, tapos iba yung sa birth certificate, kailangan nyo mag-provide ng notarized affidavit of same person and it must be authenticated by the Department of Foreign Affairs or ipapa-authenticate nyo sa DFA. Ipapa-apostille nyo rin siya. Yun. Pero pag ang situation nyo is like nagpalit kayo ng passport kasi nawala yung passport nyo pero meron na kayong visa document, you have to amend the visa document para mag-match siya sa bagong passport ninyo. Hindi kayo pwede magpalagay or magpa-certificate of discrepancy. It only applies for the name discrepancy. Also, for example, yung ikama nyo, iba yung religion nyo doon versus doon sa nakalagay sa marriage or sa birth certificate, and it's not having the same religion, kailangan mag-provide kayo ng proof of conversion to Islam. Meron kasi mga ganong situation wherein nung nagpakasal na nandito sa Pilipinas, Christian, tapos pagdating doon, nag-Islam. So, kailangan mag-provide ng proof of conversion to Islam at panotarize yan for clarification and explanation about the religion. Kaya nga nasabi ko kanina, nung kasama ko yung anak ko, isa rin sa requirements niya is yung marriage certificate naming mag-asawa. And since sabay naman kami, parang good to go na rin yun na ginamit din yung marriage certificate namin, which is for my application, and then for her application, which is BC or birth certificate and the marriage certificate ng kanyang parents. Kasi biologically, I married yung biological daughter namin siya and married yung kanyang parent. So, yun nga, kailangan mag-provide kayo. For example, yung magulang ay meron pang visa tapos a-applyan lang yung anak, make sure na meron din kayo marriage certificate ng asawa nyo and of course, birth certificate ng anak na naka-apostille. So, meron dito, if parents are not married and the minor applicant is traveling alone or with the parents, or one with the parents or with the other person, consent letter must be provided to travel and a letter explanation about the parent status. Actually, sa parent status, kailangan nyo mag-provide ng letter kung bakit hindi pa kayo married and then kung i-sponsoran kayo papunta doon. Ay, hindi ko pa ako naka-encounter kung meron na na-approve ng hindi married kasi usually ang hinahanap talaga dapat married kayo kasi alam nyo naman na mahigpit po sa Saudi. Kailangan married kayo. Pero ito nga, meron sila dito na naka-note na kailangan may consent letter and must be provided to travel and a letter of explanation about the status of the relationship. So, try nyo na lang din. Kung ang dalawang magulang ay nasa abroad, tapos meron lang kayong pagta-travelin na kasama ng anak nyo, kailangan may consent letter to travel. Kasama po yan yung SPA or Special Power of Attorney given dun sa kasama ng applicant ninyo na kukuha ng visa. And of course, kapag minor yan, kailangan may permit to travel galing sa DSW. Yun ay kung hindi kasama ang magulang kung hindi kasama ang nanay. Kasi technically pag nanay ang kasama, like in my case, kami lang ng anak ko ang umalis papuntang Saudi, hindi naman na po kailangan ng ang permit to travel sa DSWT. Kasi usually yun din yung tinatanong sa akin. And once again, hindi na po kailangan ng vaccination.
At medical ha, yung sa medical is kapag pupunta ka doon at magkakaroon ka rin ng ikama, like para magiging resident ka doon. Ibang process na po iyon. Just a quick recap lang, this 2026, wala masyadong changes from the other video or other uploaded information about the updated information or updated requirements na kailangan sa BFS to share, apart from, of course, the photo. Nagbago yung format ng photo. Yan, 4x6 na po siya. Just take note of that. And, yun, once again, hindi kailangan ng DSWD permit to travel kapag nanay po ang kasama. And also, wala na pong vaccination, may it be polio or yellow fever vaccine as of this time. And then, yung iba kasi nagtatanong, sabi pa nga yung iba, wala ngang vaccination pero may medical naman. Well, medical is not really applicable for family visit visa kasi applicable po yan kapag kayo po ay magiging resident doon or kukuha talaga kayo ng ikama. Ibang proseso po yun, medyo mahaba po yung proseso na yun. At yun po ay medyo mas maraming dokumento ang kailangan o mahaba nga yung process. So again we discuss family visit visa for Saudi Arabia, and just take note, ang alam ko po, hindi naman po kailangan yung certain job is ganito dapat yung job mo para makapag-apply ka ng family visit visa, kasi ang tinitignan po nila ay yung kapasidad mo na magbayad. Kasi sa totoo lang, medyo marami kayong gagastusin kapag nag-travel kayo or nag-family visit visa kayo, not to mention as well yung inyong airline or ticket, plus syempre yung tutuluyan nyo doon sa Saudi, kakainin nyo doon sa Saudi, ganyan. So, yun. So, sometimes kapag medyo marami po yung family visit visa, no, marami, nandiyan yung kapatid, yung nanay, in-invite din, sabay-sabay. Minsan, no, hinihinga ng affidavit of support just to check kung may kapasidad yung tao. And then, ano pa ba? Yun, wala naman pong requirements kung anong klaseng trabaho meron ka para magka-family visit visa, for as long as kaya mag-provide ng information, kaya i-maintain yung gastos doon. At yun nga, latest update kami from BFS to share, tumatanggap na sila ng credit and debit card at hindi lang cash ang pwede mong dalahin, diba? Kasi before, kailangan cash yung dala mo kasi wala silang card or debit card, ganun before. And ngayon, medyo updated na. Ano pa bang dapat natin malaman? Yun nga, pag pumunta tayo sa BFS to share at nag-process tayo ng visa, automatic meron na po tayong insurance noon. And that's the reason why kailangan hindi natin titignan yun sa appointment letter kung magkano lang. Kailangan may extra talaga tayo kasi may kasama pang insurance. So, take note of that, mga mi. I-video ako regarding that kung magkano yung nagastos namin. But I will create another video kung ano ba yung dapat na expect natin yung mga gastos kapag tayo ay nag-family visit visa. Yun lang, mga mi. I hope this helps. And I'll see you on our next video. Bye! Thank you for watching. At salamat po sa lahat na nagbe-message sa akin na sinasabing nandun na sila sa Saudi because of my videos. Sobrang thank you po and have a safe trip.